Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona ng iisang Diyos. Tatlong persona ng iisang Diyos. O sa Ingles, ang Holy Trinity. Iisang Diyos, tatlong persona. Sadya namang mahirap unawain ang banal na santatlo dahil ito ay isang misteryo. Di ba kapag misteryo, ang hirap unawain, ang hirap ipaliwanag, hindi ba? Gaya na lang nung sunog last week, no? Hindi ko maipaliwanag paano ang ating chapel doon hindi nasunog. Pero yung mga katabi, sunog. Parang misteryo kung masasabi. Misteryo kung tatawagin. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong pwedeng maunawaan. Wala tayong pwedeng maabot ng ating isip. Meron pa rin, kahit misteryo, no? Pwedeng haka-haka, no? Pwedeng sinabi ko nga, baka yung hangin biglang umiba, no? Pero buong paligid no? Baka siguro bato kaya hindi nasunog, no? Pwedeng ganon. Pwede pa rin abutin kahit papano. Hindi man mapaliwanag ng buo kung ba't hindi nasunog ang chapel dahil misteryo, pero kahit kaunti, merong pwedeng unawain. At ito, yung ipinapaliwanag sa atin ng ating mga pagbasa kung ano ang banal na santatlo. Bagamat misteryo, meron tayong konting kayang abutin at unawain. Tatlo, simulan natin sa Ama. Sa ating unang pagbasa, ipinapakilala o ipinakilala ang Panginoon na siyang nagbigay kay Moises ng 10 utos. Naalala niyo yung kwento? Hindi ba? Galing sa Panginoon ang 10 utos. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng tao, nagkasala ito at sumuway sa 10 utos. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, kinailangan pa ni Moises umakyat ulit ng bundok Sinai at makiusap, manalangin sa Panginoon na patawarin na ang kanyang bayan. Dito ipinapakita
na ang ating Panginoon, ang ating Ama, ay isang tagapagdisiplina. Sabihin nyo nga po yun. Tagapagdisiplina. Siya yung nagbigay ng 10 utos kung paano magiging maayos at mapapabuti ang buhay ng tao. Nagbigay siya ng panuntunan, nagbigay ng batas, 10 utos para umayos at gumanda ang buhay ng tao. Kaya lang naman, nasisira, kaya lang naman, hindi maganda ang buhay ng tao ay dahil walang disiplina. Tama ba? Ba't di kayo makasagot? Ha? Walang disiplina eh. Ayun? Opo. Oo. Oo. No? Pag walang disiplina, hindi maganda ang buhay. Sorry, natatawa ako. Sa mga nasa online, meron pong audience participation eh. Baka hindi naintindihan. Opo. Disiplina. Alam nyo, tawa ako. Kaninang umaga, na-distract ako kasi may pusa sa homily ko. No, yung server kanina, saway ng saway, sit-sit ng sit-sit. Ngayon naman, iba naman ang distraction. Talaga naman, Lord, no? Talaga, no? Pero, tuloy lang natin. Nawawala ako. Hindi, sige po ka lang dyan. Daan ka. Birthday mo. Sige. Happy birthday. Sige, upo ka na dyan. Sige. Saan ka punta? Ano gagawin mo sa akin? Halika na. Sige na, magsisimba na kami. Dali na. Sama na doon. Sige na. Sige. Okay na. Kahapon aso. Kanina umaga pusa. Ngayon naman tao. Kumpleto talaga tayo, ano? Asan na ba ako? Disiplina. Ayun, disiplina. No? Talaga naman sa buhay, no? Kailangan ng disiplina para umayos at gumandang buhay. No? At ganyan ang isang ama, tumatayong tagapagdisiplina. Alam niyo, naalala ko, nung bata pa ako, tad kami ng disiplina ng aking ama. No? Magmula sa eskwelahan, pag-uwi ng bahay, kahit weekend, tad ng disiplina. At dalawa yung kanyang tinuro sa amin tungkol sa disiplina. Naalala ko, ang sabi ng aking tatay, una, ang lahat ng bagay ay may kahihinatnan. Sa Ingles, merong consequence. No? Merong consequence. Kapag ikaw ay gumawa ng mali, o ikaw ay may kasalanan, may kapalit itong kaparusahan. Pero, kapag ikaw naman ay gumawa ng mabuti at maganda, meron itong kapalit. Lagi, ano man ang gawin mo sa buhay, meron kang kahihinatnan. Pag hindi ka nag-aral, meron kang kahihinatnan. Buboy. Pag hindi ka nag-aral, meron kang kahihinatnan. Liam. Pero kapag nag-aral ka naman, meron ka ding kahihinatnan. Tama ba? Alam natin yon. Pero kailangan mo lang matuto sa disiplina. Nang bawat gagawin mo, tandaan mo, meron kang kahihinatnan. Para magawa mo ang tama, para magawa mo ang maganda, isipin mo muna, ano ang kahihinatnan nito kung gagawin ko? Diyan mo susukatin kung tama ba o mali ang iyong gagawin. Isipin mo,
anong kahihinatnan ko. Kung minsan naman, ang hirap isipin kung ano ang tama o mali. No? Kung minsan kasi parang parehas na tama, parang parehas na mali. Kung hindi mo makita kung alin ang tama o mali, isipin mo, ano ang kahihinatnan ko kung gagawin ko ito? At doon mo malalaman kung ano ang dapat at mabuting gawin. Yan ang sabi ng tatay ko. Ang disiplina, lahat ng bagay ay may kahihinatnan. Pangalawa, sabi niya, sa pagdidisiplina, kailangan matuto sa halimbawa. Madalas, tuwing nagtuturo yung tatay ko, lagi niya munang ipinapakita sa halimbawa bago niya ituro sa amin. No? Bago niya kami pangaralan. No? Yung tatay ko, bago mag-utos na maglinis, ipapakita muna sa amin kung paano ang paglilinis. No? Kung paano ayusin ang isang bagay, ipapakita muna niya kung paano sinupin ang bagay. No? Kahit nga pagtimpla ng kape. No? Pag nag-utos magtimpla ng kape, ipapakita muna niya paano ang pagtimpla niya ng kape. No? Lahat ng bagay may disiplina. At nagsisimula yon sa halimbawa. No? Kahit nga pagkakain na lang kami, no? Ang ulam, hipon, no? Sasabihin, ganito yan. No? Tuturuan kami magbalat ng hipon gamit ang kubyertos. Madali ba yon? Hirap, no? No? Hirap. No? Tatay ko talaga, no? Pinahirapan kami. No? Pero, kasama sa disiplina. Ang nanay kong gagawin, kakamayin. No? Babalatan, ang bilis. Pag abot sa akin, kikindatan na lang ako. Sige na, kainin mo na. No? Yung tatay ko, wala nang magawa. No? Pero, parte sa disiplina. No? Hindi dahil pinahihirapan, pero merong tinuturo. Alala ko nung minsan, kumain kami ng steak. No? Tatay ko, ako ano ng mga tinuturo sa amin. Kumain kami ng steak. No? Hinihiwa namin yung steak. Ang tigas. Ang tigas naman ito. No? Sabi ng tatay ko, tingnan mo kasi yung grains ng baka. No? Sabayan mo yung grains. You don't go against the grains. Kundi mahihirapan ka. No? At doon nagsimula ng aral tatay ko. Parang sa buhay, no, sundan mo ang daloy para maging madali. Huwag kang mag-go against. Kasi kapag go against, mahihirapan ka. No? Kaya susunod na nag-steak kami, nanay ko, hinimay na. No? Himay-himay na para kain na lang daw kami ng kain. No? Iba rin ang nanay ko. Pero ganun sa buhay. Parang ama, ang Diyos, nagbibigay ng disiplina para umayos at bumuti ang buhay. Punta naman tayo sa anak. Sa ikalawang persona ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, ibinibigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang hindi mawala ang bawat nananalig sa kanya, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan nito, ipinapakita sa atin na si Jesus ay anak na isang tagapagligtas. Sabihin nyo nga po yon. Ano ang ama? Tagapagdisiplina. Ang anak? Tagapagligtas. Ang gandang matuto sa buhay ni Jesus na puno ng hirap at dusa. Hirap na may kasamang pagsusumikap at dusa na may kasamang pagtitiis. Sino po bang naghihirap dito? Taas nga ang kamay. Ako hirap na rin ako Ha? Ang hirap na mag-homily, kung ano-ano pang distraction, no? Ang hirap, no? Pero ang buhay, parte ang hirap at dusa. Sino bang nakakatakas doon? Yun lang tumalikod sa hirap at dusa.
Alam ko po, naghihirap ang ating mga kapitbahay na nasunugan ngayon. Pero sa paghihirap, merong pagliligtas kung kaya nating magsumikap. Gano'n naman talaga eh. Kapag naghirap, magsumikap. Kapag ikaw ay naghihirap, mas lalong dagdagan ang pagsisikap. At sa huli, doon darating ang pagliligtas. At kahit sa dusa, ang dusa hindi tinatalikuran. Tiisin. Tinitiis hanggang humaba ang iyong pisi. Dahil sa huli, doon mo mararamdaman ang pagliligtas. Sa ganitong karanasan ng hirap at dusa, na ililigtas ang tao basta magsumikap at magtiis. Pero kung walang pagsusumikap, kapag naghihirap, kapag walang pagtitiis habang nagdurusa, tandaan, walang pagliligtas. Hindi ka makaliligtas. Si Jesus nagawang makapagligtas dahil pinagtagumpayan, hinarap ang hirap at dusa, nagsumikap at nagtiis. Kaya lang naman napapahamak ang tao ay dahil kapag naghihirap na, imbes na magsumikap, lalong nagpapakatamad. Hello, sa mga tamad dyan, kilos din naman. Oh, hindi natin maiiwasan eh. Parte yun. Kasama yun. Pero ang tinuturo sa atin, may pagliligtas basta magsumikap. At yan ang anak, tagapagligtas. Pangatlo, ang Espiritu Santo. Pinapakilala naman sa atin ni San Pablo na siya ang tagapagkaisa. Sabihin nyo nga po yun. Ano ang Ama? Anak? Ang Espiritu Santo? Siya ang nagbubuklod para maging isa ang Ama at ang Anak. Ito ang gampanin ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang pagbuklurin ang anumang nagkakahiwa-hiwalay. Ang pagbatiin ang mga magkakaaway at ang pasinayaan ng kapayapaan ang isang magulo. Kaya nga, kapag ang tao nahahati ang pakiramdam, naramdaman nyo na ba yon? Yung parang hati ang pakiramdam mo, no? Kailan ba nahati? Yung naaawa ka pero naiinis ka. Naramdaman nyo na yon, no? Nakakaawa, no? Nakakaawa, kailangan tulungan, pero nakakainis. Bakit? Pasaway eh. 'Di ba? Nakakaawa kasi nasira ang buhay, pero nakakainis kasi hindi marunong makinig. Naramdaman nyo na ba yon? Yung hati ang pakiramdam. Kapag ganyan, ang nararamdaman mo, ibig sabihin wala ang Espiritu Santo. Bakit? Kasi wala naman dapat inis. Dapat awa lang. Yung inis, saan galing? Sa demonyo. Wala naman dapat talagang galit. Pagmamahal lang, di ba? Minsan, mahal mo naman yung asawa mo, pero nakakagalit. Bakit? Hindi marunong mag-flush ng toilet. Hindi marunong magsara ng toothpaste. Ano pa? Ano pa yung nakakagalit? No? Hindi marunong magtabi. Hindi marunong magligpit ng hinigaan, di ba? Bisan gano'n, no? Mahal mo pero nagagalit ka. Pero wala naman dapat talagang galit. Dapat buong pagmamahal. Dahil ang anumang naghahati sa tao, galing sa diablo. Kasi ang salitang diablo ay galing sa salitang Latin na diabolos, nang ibig sabihin to divide. Kaya anumang naghahati sa tao, naghihiwalay, nagbubuklod-buklod, galing sa demonyo. Pero anumang nag-iisa, pinag-iisa, pinagbabati, ginagawang isa, galing sa Espiritu Santo. Kaya nga,
Kapag magulo ang mundo, ipagdasal natin, dumating ang Espiritu Santo. Mga kapatid, sa tatlong persona na ito, binubuo, nabubuo, buo ang Diyos. At ganito din umiiral ang Diyos sa atin. Parang isang ama na tagapag-disiplina, isang anak na tagapagligtas, at Espiritu Santo na tagapagkaisa. Amen. Amen. Personal na magpasalamat sa lahat ng mga nagpaabot ng kanilang tulong at donasyon para sa ating mga parishioners na nasunugan. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang pinansyal at maging mga damit at pagkain. Maraming salamat po, lalong-lalo na yung mga nasa online. No? Hindi natin sila taga-parokya pero nagpadala sila ng kanilang mga pinansyal na tulong para sa ating mga kaparokya na nasunugan. Makakaasa po kayo na amin pong ibibigay at ipapamahagi ang lahat ng inyong mga ipinaabot na tulong at donasyon sa aming mga kaparokya na sunugan. Muli, maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.